Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Marcoleta, sinupalpal matapos pabida sa pag-iimbestiga. Puro parinig kay Senator Lacson. Bantay sarado ang mga sangkot na senador, baka biglang tumakas. At Sara Duterte, feeling presidente. Matapos ipag-utos ang bantay sarado sa lahat ng illegal exit point kung saan pwedeng tumakas ang mga senador at congressman na sangkot sa flood control scam, abay puro patutsada at parinig itong si Marcoleta. Lalo pat may hawak daw siyang malakas na testigo at alam niya daw ang gagawin para matumbok ang mga kawatan kung siya lang ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Kaya naman binira itong maka-Duterteng senador. Samantala, matinding sagot ng Malacanang sa mga patutsada ng mga magkakapatid na Duterte. Lalo pat muling binasura ng ICC ang apela nila na makalaya si Digong. Nako, abangan nyo yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, paki-like muna ating video, paki-share na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Alam nyo mga kaibigan, naalala ninyo itong mga nakaraan lang na araw at linggo. Diba nagkaroon po ng kautusan ng DOJ na ilagay sa Immigration Lookout Bulletin itong mga sangkot na mga senador at congressman. Ngayon naman mga kaibigan, matindi to. Kasi nga po, ang PNP ay pinag-utos din na bantay sarado ang lahat po ng mga backdoor, yung mga illegal exit point. Baka po kasi tumakas itong mga sangkot na senador at mga congressman natin. Tapos ang good news pa mga kaibigan, ang DOJ abay wala na ho sagad na po at binigyan na po ng ultimatum itong mag-asawang Diskaya na para bang pinapaikot ang gobyerno sa pagsasabi ng tell all. Hanggang ngayon mga kaibigan, wala pa rin. At ito yung mag-asawa na gustong gawing state witness agad-agad forthwith ni Marcoleta. Speaking of Marcoleta mga kaibigan, abay matindi po. To the rescue na naman. At sinasabi po niya na meron naman siyang hawak na testigo. Pero ayaw naman daw pansinin. Kung siya lang talaga yung Blue Ribbon Committee Chairman, baka po tapos na tong usapan natin sa korupsyon. Tindi po, no? Tapos panay sa parinig kay Senator Lacson. Ito, pakinggan nyo to mga kaibigan. Ang mandato ng Blue Ribbon Committee, investigation in aid of legislation. Yun ang tuntunin mo. Yun ang direction mo Ay yung isa, police investigation ang kanyang alam. Kasi ako, pinakita ko na sa kanila ang dapat natin gawin. Ang problema, pinopolitika ng mga kasama namin Wow. Para sa akin, hindi sila naghahanap ng kasagutan Para sa akin, hindi ko sila kasangga kung pag-uusapan yung seryosong paghahanap kung sino talaga yung ulo ng kawatan. Ako nakita ko na Nakita ko na. Na-establish ko na pagkatapos ako ang binibira ngayon. Pati yung mga testigong naipundar natin, hinahanapan sila ng butas. Si mga kaibigan, unang-una na lang, ang lakas magparinig kay Senator Lacson. Tapos yung sinasabi niya, hindi daw kasangga. Bakit? Pag hindi pabor sa amo mong si Duterte, hindi mo nakasangga. Diba? Pag binibira at papunta yung mga ebidensya dyan sa mga kasamahan mo, hindi mo kasangga. Ganun ba yon? Tapos mga kaibigan, sinasabi dito ni Senador Marcoleta, yung mga naipundar daw na mga testigo. Parang lakas naman maka-credit grabber Sino? Yung mag-asawang Diskaya? Na hanggang ngayon ayaw mag-tell all? Bakit kaya? Diba? Na gusto mong gawing state witness? Alam na po ng lahat yan na itong mag-asawang Diskaya na ito, yung mga ibinulgar nila na mga congressman, ito yung mga pumirma Di ba mga kaibigan, na pabor sila na ma-impeach si Sara. Tapos ang matindi pa, wala mga senador. Tapos gustong gawing state witness. Idagdag mo pa dyan, ang gusto nilang tumbukin from 2022 hanggang 2025 lang. Tapos mga kaibigan, yung panahon ni Duterte from 2016 to 2022, wala. Samantalang yun nga yung pinakamalakas na kumita itong mga Diskaya. At sila yung nangunguna. Tapos sasabihin ni Marcoleta, namumuliti ka. Nung panahon nga na ikaw yung chairman ng Blue Ribbon Committee, ayaw mong silipin yung panahon ni Duterte. Bakit kaya? Diba? Tapos malaman-laman namin yung asawa mong si Edna Marcoleta. Abay matindi. May connection pala doon sa insurance kung saan konektado
ang mga diskaya. Mga diskaya na yung mga proyekto nila ay puro multo. Ghost project. Abay, matindi talaga no? So silang nagtatakip eh. Hanggang sa mailabas ko, nung mga huling hearing na yan, yung Master Sergeant Marine Orly Gutesa. Orly Gutesa. Yun naman, tukoy na tukoy. Mula kay Saldico, kinonekta niya kay Speaker Martin Romualdez. Kaya sinasabi nung predecessor ko, ayoko nang banggitin ang pangalan kasi ayaw niya rin banggitin ang pangalan Rinig ko. ka pa. Nililis niya kanya. Paano kung nililis? Dinidiretso ko nga. Ikaw nga kinakanal mo. Ako dinidiretso ko Magkakarugtong. Hindi ba ako nakita mo yun sa akin? Walang sino man ang nakapaggawa nito Wow. Sila ba nakapag-produce sa mga contractors na ginamit nila yung WPP? Wala. Nakapag-produce ba sila ng isang testigo? Naka-direktang kukonekta mula kay Saldico hanggang kay Speaker? Wala. Ako lang Sabi ko nga sa kanila, ang pinaka-credible na witness ay si Gutesa. Grabe mga kaibigan, no? Buti hindi kayo tinangay mga kaibigan na napakalakas na hangin, no? Oo. Si Gutesa daw mga kaibigan, yung pinaka-credible, 'di ba? Na witness. Talagang bilib na bilib dito si Senador Marcoleta. Kaya naman mga kaibigan, totoo nga ba na siya ang pinaka-credible na testigo? Sige nga ho, alamin nga po natin sa ating bagong ombudsman. Baka mapahiya na naman itong si Marcoleta. Ay nako talaga Ako kasi nung nag-affidavit siya nga, binasa niya yung affidavit niya. Tapos nung tinanong siya about witness protection na hindi niya raw kailangan, sabi ko, ba't ganun? Sa affidavit mo, gusto mo na witness protection. Nung tinanong ka, ayaw mo. Baka hindi niya naintindihan yung binasa niya. Baka hindi siya sumulat nun. Baka hindi niya talaga alam ang nilalaman nun. Yun lang mga kaibigan, di ba? Halata naman ng lahat na para bang si Gutesa hindi alam kung ano yung mga nakasulat doon sa kanyang sinumpaang salaysay. Kumbaga, binabasa niya lang yung script na yan, pero hindi naman totoong nangyari ang lahat. Kaya ang tanong, sino kayang gumawa ng script na yan? Na hanggang ngayon napapatanong din si Ombudsman Remulla. Sino nga ba yung gumawa ng script na yan? Kasi nga, ipinagmamalaki, kita naman galing sa bunganga ni Marcoleta na siya daw yung nag-produce. Galing daw sa kanya itong mga testigo na to. Lalong-lalo na ang pinaka-credible na si Gutesa. Grabe. Diba? In retrospect yun. Pero ako talaga, I wanted to see, to vet the witness. Kasi if you want witness protection, we will vet you. Pero I had a feeling hindi na siya pupunta kasi nga sinabi niya na hindi niya kailangan ng protection. Pero, still the same, when the DOJ Secretary asks you to come over because we have to validate information, sana naman may konting paggalang na sasabihin niya hindi na po ako pupunta. Pero, sasagutin niya rin yung mga tanong. Kasi nga, everything's evidence Everything's about evidence and credibility. Totoo naman, di ba mga kaibigan, kung meron ka talagang nalalaman at sa lahat, lalo pat nanumpa ka dyan sa Senado, bakit hindi ka pumunta nung panahon na pinapatawag ka sa DOJ? Etong napakagaling na credible daw na testigo ni Marcoleta na si Gutesa. Di po ba? Tapos mga kaibigan, ang nakakapagtaka talaga, di ba si Gutesa ang pinaka-credible na witness daw, sabi ni Marcoleta. Pero ayaw niyang pumasok doon sa witness protection program. Nakakapagtaka naman, di ba? Kung ikaw na yung pinaka-credible, di syempre, delikado na yung buhay mo. Baka gawin kang state witness at poproteksyonan ka ng gobyerno. Pero ayaw ni Gutesa. Doon pa lang mga kaibigan Di ba? Nakakapagtaka. Grabe talaga mga kaibigan, no? Parang hindi pa rin makamove on itong si Senador Marcoleta. Tulad na lamang mga kaibigan, itong mga anak ni dating Pangulong Duterte dahil sa naging desisyon po ng ICI na hindi payagan na pansamantalang makalaya itong si Digong. Ang dami po nilang sinasabi. Tulad na lamang nito mga kaibigan, si Pulong, di ba? Sa lahat daw ng mga kumidnap sa kanyang tatay ay mananagot sa kanilang mga krimen. Samantala mga kaibigan, sabi naman ni Sara Duterte, kung siya lang yung presidente, ay hindi niya gagawing ombudsman itong si Remulla, hindi niya i-appoint. Kaya naman mga kaibigan, narito ang matinding sagot ng Malacanang dito sa mag-utol na Duterte at sa kanilang mga alipores na talagang mahilig manggulo mga kaibigan at hindi talaga.
Despite po the considerations cited by the ICC, may mga inilabas pa rin po na statement, for example, si Congressman Pulong saying na it is a political theater to all kidnappers of my father. I will make sure that you will pay for this crime that you have committed. Unang-una po, hindi po dapat tayo mabuhay sa mga pagbabanta. Tayo po ay nasa sinasabing civilized society at wala po tayo sa isang barbaric world. So dapat po tayong tumugon kung ano po ang rule of law at hindi po tayo dapat natatakot o lagi na lamang nabubuhay sa pananakot. Tama. Sorry, pahabol na lang po. Do you see this na parang nag-backfire yung mga statement? Hindi po natin masasabi on our part dahil nasa pag-assess po yan at pag-evaluate po ng mga judges sa ICC. Salamat po, Yusek. How does the Palace view doon po sa plano ni Ombudsman Remulla na maglabas na ng memorandum this week para tanggalin yung restriction sa access ng publiko sa SALN? Kung ano po ang nararapat at kung ano ang sinasabi ng batas at kung ano ang makakabuti para malabanan ang korupsyon, tatalima naman po ang lahat na nasa Executive Department. But is the President ready po to release his SALN kung may magre-request? Lahat po na nasa Executive Department, handa po. Yun naman pala eh. Open pa lang Pangulong Marcos na ilabas yung SALN nila. Ang tanong, ito kayang si BP Sara Duterte, willing din kaya? Kasi matagal na mga kaibigan, diba? Hinihiling pa nga yan dati ni former Senator Trillanes pero wala eh. Anong ginawa ni Martires? Sinarado, ginawang pribado mga kaibigan, diba? Yung SALN. At never nating nakita yung SALN ng mga mag-amang to. Kaya ngayon, makikita na natin. Vice President Sara Duterte said that if she were president, she wouldn't have the former SOJ as the ombudsman. What's the palace's take on this? Nagkataon po, hindi siya po ang presidente. So mahirap po sagutin ang isang pangarap Aray na ko hindi po. mangyayari sa ngayon. Nako. Pero ang alam po natin, the president thinks well, knows better. At alam po din natin, ang Pangulo ang nagpaumpisa para po labanan ang korupsyon. At hindi po niya hahayaan na matolerate o kampihan o depensahan yung gumagawa ng pagnanakaw ng pondo ng bayan. Galing. Ma'am, did the President already receive the report on the alleged ghost farm to market roads in Davao Occidental? 7 projects daw po ito na nagkakahalaga ng 105 million pesos. Ang sabi po kasi ng DA, nakapagpasa na po sila kay Presidente. Yes, opo. At nagkausap na rin po ang si Secretary Vince at saka si Secretary Kiko at pagtutulungan po nila ito para maimbestigahan, lalo na kung ito ghost projects, dapat po ma-actionan agad. So nagkausap na po sila at pagtutulungan po nila ito. Pero ma'am, si Presidente po ba, meron po siyang naging specific instructions, and if yung ICI po ba, iimbestigahan din itong alleged ghost farm to market roads? Noon pa po nagsabi ang Pangulo, managot ang dapat managot. So umpisa pa lang nang ito ay kanyang sinabi sa SONA. Kaya po patuloy pa rin po ang direktiba na dapat na imbestigahan mabuti. Marami dapat na ebidensya na maipakita para po hindi naman masayang kung magsasampa ng kaso. Ang mga grupo pong nanguna sa malawakang protesta sa Luneta noong September 21 ay naghahanda din po para sa mas marami pang kilos protesta upang mapanatili po daw yung public pressure at ipanawagan ang pananagutan kaugnay sa flood control controversy. Also, reaction lang din po ng Palasyo kay Representative Kiko Barzaga sa mga pahayag niya na tila nananawagan ng pag-aaklas. Dapat ikulong yan eh. Unang-una po sa dalawang katanungan, masasabi lang po natin, ang Pangulo po ay abala. Nakita niyo po kung paano niyo po tinugunan ang mga pangangailangan ng mga taong nasalanta. At ngayon ay apektado ng lindol at mga baha. At kung ito po ay naaayon naman ang kanilang pagpoprotesta ay naaayon sa batas, hindi naman po yan pipigilan ng Pangulo. Pero sana, mas maging abala rin po ang mga kababayan natin, natugunan din po ang mga pangangailangan na iba natin mga kababayan na nasalanta. At mas mabuti po na magkaisa tayo sa pakikipagtulungan upang umangat ang ating bansa. Yun po Tama kay naman. Kiko Barzaga, ma'am. May mensahe po ba? May nakikita po bang Malacanang na pananagutan sa mambabatas? Lalo po at ang mga pahayag niya ay parang naghihikayat ng pag-aaklas. Kulong ang na tangi yan. lamang pong hiling ng Pangulo ay kung kayo magpaprotesta, dapat naaayon sa batas. Kung hindi po ito naaayon sa batas at kayo pa'y lumalabag na, dapat po siguro kayong kasuhan. Pero ngayon, muli, sasabihin natin, ang Pangulo ay abala sa pagtatrabaho. At kung ano man po ang pamumulitik ang ginagawa ng iba, hindi po yan pinapansin sa ngayon ng Pangulo. Totoo naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Attorney Claire Castro
sayang lang yung panahon ng gobyerno kung tututukan pa nila ang isang Kiko Barsaga. 'Di ba? Samantalang mga kaibigan, meron naman na, 'di ba? Naghain na sila ng reklamo sa Ethics Committee diyan sa Kamara. So, sila lang bahala diyan. Hindi na para pag-aksayan pa ng panahon ng ating Pangulo at ng gobyerno. Kasi nga naman mga kaibigan ano na yan kota na nga yan 'Di ba? Pinapasweldo po natin yung mga yan. Tapos nakakahiya. Ganyan yung pag-uugali. Ay, naku talaga. Sayang lang mga kaibigan. Tapos nananawagan sila ng Marcos resign. Tapos sino ipapalit? Yung amo nila. O, di ba? Ang tindi mga kaibigan. Kaya naman mga kaibigan, tulad na lamang nung sinasabi ngayon ni Marcoleta, di ba? Na para bang siya na lang sana itong Blue Ribbon Committee. Di sana mas maayos, mas maganda, at talagang wala daw pinagtatakpan. Kaya naman mga kaibigan, anong sabi dito ni Attorney Domingo Cayosa? Nangyari na po yan doon sa issue ng impeachment. Ngayon naman, dito sa mga ghost project at anomalya, nakikita na naman natin yung maniobra ng mga senador. Totoo naman, di ba mga kaibigan, nung panahon ng impeachment ni Sara Duterte, o ano ba nangyari doon? Ibinasura, pinagtakpan, di ba? Ayaw nila ng accountability. Tapos ibibigay nyo pa ulit dito sa isang makaduterteng senador, yung Blue Ribbon Committee. Abay, naloko na mga kaibigan. Kaya naman mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.